afternoon, everyone. I'm here with one of the owners of this huge fish pond right here. Okay, so I'm going to ask questions to you, sir. Can you tell us about yourself and how you started fish farming? Ako po ay si Ginoong Per Constantino na nakatira dito sa sitio Tabing Ilog, Barangay Reserva. Ang aking pong fish pond na ito ay nagsimula noong petsang 90s. Hanggang ngayon ay active pa rin siya, productive pa rin. What inspired you to establish a fish farm? Ako po ay naingganyang mag-alaga ng isda rito dahil ito po ay base rin sa kung ano po yung tamang produkto na dapat ilagay mo sa lugar dahil ito po kasi ay unang-una hindi naman pwedeng tubiganin, tamnan ng palay, hindi naman pwedeng tamnan mo ng gulay, hindi mo naman pwedeng tamnan ng nyug. Kaya talagang dito sa lugar kong ito ay applicable talaga na talagang fish pond. How long have you operating your fish farm? Operating. Gaya nga nung nasabi ko kanina, nung halos petsang 90s pa lang, ay sinimulan ko itong fish pond na ito at nag-ooperate nga hanggang ngayon. Why did you choose this particular species of fish, sir? Nakursunadahan ko na ang i-produce talaga ay tilapia. Unang-una talagang ang tilapia dito sa atin sa lalawigan ng Aurora, maliban yung mga isdang dagat. Ang tilapia talaga ang pinakamagandang alagaan at talagang in-demand na in-demand sa mga tao o kaya sa mga mamimili. Okay, now we move on to the farm operation questions. How large is your fish farm and what type of facilities do you have here? Itong aking fish pond, ito yung tinatawag na inland fish pond na kung saan ay talagang purely tilapia o kaya hito o kaya dalag ang pwede lang alagaan dito. Can you describe your daily routine on managing this farm? Yes. Sa pang-araw-araw kong pag-aalaga ng isda ay may mga oras, kung anong oras, kung ilang beses, kung gaano karami ang ipapakain mo sa maghapon. Halimbawa, ilang beses ako ay nagpapakain ng 2 beses sa maghapon. Pagkatapos, pag minsan, kung kailangan maglagay ka ng abono, naglalagay rin ako ng abono. Pero sa pag-aalaga ko ng tilapia, maliban sa mga feeds na binibili, gumagamit din ako ng asola. Okay, very interesting. So, what kind of fish do you use for your fish? Halimbawa, magsisimula ako sa fingerlings, ang dapat ipakain doon, primas. After na yung primas, ibig sabihin, dating ka na sa growing stage, bago pala mag-growing stage, starting muna, starter. After starter, grower. Pagka medyo patabain na yung isda, ready to harvest na, ang ginagamit ko na ay yung patiner, kumbaga. Yung adult na yun. So, how do you maintain the water quality of your pond? Sa pag-maintain ako ng tubig sa aking fish pond, kinakailangan ang lahat ng dapat saraduhan, ang ibig sabihin yung mga puwente dapat ilihim mo. Pagkatapos meron akong ang pinagkukuhanan ko ng tubig ay meron akong free flowing,
meron akong yung bomba. And next. What are the usual challenges you encounter in fish operation? Ay marami. Marami kong nagiging karanasan, lalo na kung halimbawa ngayong patungong tagbagyo, dumarating yung pagkakataon pag minsan bumabaha. Pero ang isang pinakamabigat sa lahat ay yung tinatawag naming fish kill. Sangayon sa sinasabi ng mga marurunong, kinakapos siya ng oxygen. Ngayon, may mga buwan iyan o panahon na talagang iyan ay dumarating. Halimbawa, katulad ng buwan ng Mayo, pag hindi siya dumating ng buwan ng Mayo, maaaring dumating siya ng buwan ng June, July, hanggang August. Yan ang panahon ng pagpipiskil. Pag bagyo, dapat yung buwan ng November, December, o pag minsan ay bago-bago ang January, ay medyo talagang alam naman natin na yan ay medyo dumarating ang masamang panahon. Kaya pag minsan, dapat nakahanda ka. Nakahanda ka, una-una, lalo yung net. Yan. Yun yung pinaka-the best doon, yung maglagay ka na ng net pagka may panahon ng hindi maganda. Next. Okay, very interesting answers for this question. So now we move on to the production and management. How long does it take for the fish to reach market size? Pag-aalaga ng isda bago ko ibenta, ito ay depende sa klase ng pag-aalaga. Kapag gusto ko siyang anihin ng 4 months hanggang 4.5 months, medyo talagang intensive ang pakain. Opo. Pero kung gusto ko siyang anihin ng 5 to 6 months, medyo hinahaloan ko siya ng mga halimbawa katulad ng asola. Dinadagdag ko yun. Pero yung number of bags na gagamitin ko sa 4 months o 4.5 months, yun din ang uubusin ko sa loob ng 6 months. Dinadagdagan ko lang ng asola. Okay, so what methods do you use for breeding or stocking? Ang method ko naman sa pagpapakain ay pagkaraniwan natin na tinitimbang ko o kaya talaga meron talagang sukatan na inihahagis ko lang yung pagkain. Inihahagis. How do you monitor the health and growth of your fish? Monitor. Ang pagmamonitor ko dyan sa aking sa pag-aalaga ng tilapia ay pag minsan sa umaga, lalo kasi dapat kasi talaga i-monitor mo siya o kaya kahit sa gabi kasi pag minsan maraming ibon o baka mamaya kinakailangan magpatubig ka na kaya kinakailangan medyo madalas ka magmamonitor para alam mo kung ano yung kulang. Next. Okay, so what are your techniques for preventing or treating fish diseases? Maraming pamamaraan. Pag minsan kami ay naglalagay ng apog. Halimbawa, bago namin lagyan ng fingerlings o bago namin patubigan, pag minsan nilalagyan namin ng apog o kung minsan naman, para yung mga katulad ng kuhol, yung mga isdang hindi kailangan, i-sprayan na namin yung para mamatay. Okay, so do you use any sustainable or eco-friendly practices in your farm? Meron kaming ginagawa, yung nga katulad halimbawa ng mga katulad ng mga organic. Yung organic katulad ng asola, tapos yung manure ng kambing ginagawa namin organic. Sa halip na bumili kami ng organic fertilizer, yun na lang ginagamit namin para Okay, so now we move next to marketing and profitability. Where do you sell your fish products? Yun nga. Pag ako ay nagbebenta ng isda,
pinupuntahan na rito ng mga suki naming buyer. May suki po kayo. Oo, kaya hindi kami nahihirapan. Opo. Katunayan nga ang isda rito talagang pagdating na ng anihan ay talagang masasabi kong maraming buyer na pumupunta. Okay, so how do you determine the price of your fish? Kami naman dito, meron talaga kaming farm gate. Opo. Ang farm gate namin sa ngayon ay 110 per kilo. Farm gate. What factor affect your income or profit in fish farming? Maraming kadahilanan kung bakit maunti ang nagiging harvest namin sa kada, kumbaga sa harvesting stage. Ang unang kadahilanan dyan ay yung pagminsan namamatay yung fingerlings. Pag namatay yung fingerlings, hindi mo naman agad malalaman. Pakain ka ng pakain, yung pala ala na yung nagpapakain ka, ala na yung pinakakain mo. Pagkatapos pag minsan yung haba ng init, o pag minsan ay yung haba rin ng lamig, humihina ang paglaki ng tilapia. O pag minsan naman, pag dumating naman yung talagang ulan ng ulan, ay talagang ang baha ay talagang kahit anong gawin mong pag-iingat ay hindi ka makakaiwas. Kaya iyan ang isa nagiging dahilan kung bakit ang nagiging dahilan ng hindi mataas ang production mo ay yung mga nabanggit ko kanina. Okay, so how do you deal with market competition? Ganito yun. Talagang dapat lang kinakailangan dyan, unang-una, dapat ang isda mo, quality. Pagdating sa quality, kinakailangan talagang yung mga mamimilo, kaya yung mamamakyaw, ay kung maaari lang, mas higit pa sa gusto nila yung ma-produce mong isda. Halimbawa, ang size ng isda, ang gusto nila ay 6 to 7 pieces per kilo. Pag ginawa mong 4 to 5 yun, ang competition nun, talagang lahat ng bayar sa iyo. Okay, so next I'm going to ask you questions about technology and innovation of your farming. How have you adopted any modern technologies or equipment in your farm? Ako naman ay pagdating sa technology, dahil kami ay nag-seminar sa pagtitilapia, hindi lahat ng technology yung itinuro sa amin sinusunod ko, hindi. Meron kaming mga binabawas, meron kaming dinadagdag. Yun na yung sikreto namin sa pag-aalaga. Hindi namin sinasabi kasi kung sasabihin mo, baka malaunan sa halip na 2 o 3 lang kayong nagtitilapia, ay maraming magaya. Okay, so how do these technologies help improve production or efficiency? Siguro kapag halimbawa pagdating sa harvesting stage o yung production mo, ay makikita mong malaki yung kinita mo, malaki yung production mo, na maliit ang gastos mo, ang ibig sabihin, ang income mo, malaki. Are you open to innovation or collaboration with researchers or schools? Ay iibahin ko. Ako hindi ako nakikipag-ugnayan sa kanila, sila nakikipag-ugnayan sa akin. Next one, I'm gonna ask you some questions of challenges and solutions. What are the biggest problems you face in fish farming? Sa totoo lang, ang isang pinakamalaking naging problema ko ay yung gawa ng tao. Ninanakaw. Yung mga ganyang klase ng problema, nalulutas yan, ay sa pamamagitan ng huwag kang magsawang makisama. Kasi
Kapag ka talaga nakisama ka ng gusto, siguro naman ay may konsyensya naman yung mga tao na hindi na uuhuli. Okay, so what support do you think local government or agencies can provide to fish farmers? Yan ang pinakamagandang tanong. Parang baliktad na naman yata yung sagot ko. Sige po. Ako pag minsan, parang ako yata ang nakakatulong pagdating sa pagtitilapia dito kasi sila ang nangihingi sa akin ng record. Pero pag sila naman ang may mga biyaya, hindi ako naaalala. Wala. Okay, so we're gonna move on to talk about your future plans and advice. So, what are your plans for expanding or improving your farming? Ako siguro, wala na akong planong lumaki pa. Ang akin na lang, i-maintain ako na lang. I-maintain ako na lang, wala na akong planong palakihin. Kundi i-maintain ko na lang kung gaano kalaki. What advice would you give to someone who wants to start a fish farm? Siguro ang may papayo ko sa iba, bago sila pumalaot sa sa pagpifish pan, mag-try muna sila sa maliit. Kasi ang pagpifish pan una-una hindi maunting pera ang ubusin mo diyan, hindi maunting puhunan ang gagamitin mo. Kaya siguro talagang dapat mag-aral ka pang mabuti. Mag-seminar ka. Okay, so what qualities do you think a successful fish farmer should have? Siguro para sa akin, para ikaw ay maging successful ka sa pag-fish pan, siguraduhin mong hilig mo. Baka mamaya nakakaya ka lang. Siguraduhin mo yung sarili mo muna ang tanungin mo. Kung talagang hilig mo mag-fish pan at meron kang lugar na maganda, ay siguro pwede ka na talaga mag-fish pan. Okay. How do you see the future of fish farming in your community? Sa akin, sa pananaw ko, ay habang tumatagal, kasi unang-una, ang pagpifish pan ay may mga pagkukuhanan ka ng similya, hindi katulad sa halimbawa sa dagat ay nauubos na sa ang isda sa dagat. Saka kahit saan dito sa atin ay paunti na ng paunti ang isda. Kaya obligadong dapat magkaroon ka talaga ng fish pan para mas portahan mo yung pangangailangan. Okay, that's it for today. So, thank you, Sir Perry, for your time here and the very interesting and good answers that you said to me.